Alanganin pasok. Mga 12th graders yung kalaban. Itong nagsiserve nila, yun ang original na setter nila. Dahil napilayan, na ano itong kaliwa niya, pinalitan siya ng number 10. Oh, hindi, 35 muna ang pumalit sa kanya. Ito 35. Tapos pinilitan nitong 10. Yun nga yung balik na naman siya. Pero halili na naman sila itong 10. Yung 35, dating libero nila yan. Nung napilaya itong server, itong nagsiserve, yun ang pumalit. Yung 11. Hanggang ngayon siya ng libero. Ay, imagine mo na nakaharap ko eh. Matandang. Laro ko rin kasi yan eh. Tsaka softball. Yun ang laro ko. Ang araw nga eh. Minta ba ng anihin yun. Ano eh, parang meron kami paglaruan eh. Sabi, ano. Tatanong ba, kailan mo ba anihin yung mga palay na ito? Sabi kasi sa harap ng simbahan,
May plaza doon, doon kami. Saan ba kayo? Samar. Oo. Doon kami sa harap ng simbahan. Malaki plaza doon eh. Ngayon, maliit na. Ginawa ng basketball court. Tapos, binakuran na. Kaya wala. Lumiit. So, ang softball ngayon, nasa elementary school. Kasi maluwag ang field doon. Maluwag sa school. Maluwag. Oo, pero pag mag-practice kami doon sa Palay. Wala, hindi pwede sa amin dahil masyadong basa. Yung palayan. Tsaka laging may tinimang lolo kaya hindi kami makahiram. Eh sa plaza kasi, sa may simbahan, laging open, kaya doon kami. Ito anong araw. Kasi doon sa kabila, yun ang softball, ginagawang softball, sa kabila, basketball. Maglaban-laban yung araw. Ng Catholic school. Pati madre, talagang nagsigibang away. Pwede na talo. Yung Holy Spirit lagi natatalo. Wala doon sa araw sa bayan. Oo. Kasi wala namang National High School yung araw. Puro Catholic school. Puro Catholic school. Oo. Kaya tulad sa amin, Catholic school. Ang mahal. Ang mahal ng Oo. Mahal ang tuition. napakadami namin gaan. Kaya ngayon, dalawa ng high school sa amin. Meron ng libre, National Oo, National High School. Wala ka ikakayang i-tuition ng araw. Wala. Abang grade 6. Ayun nga eh. Sa batch namin, ilan lang ang hindi pro eh. Hindi professional eh. Ang dami nakapag-college. Mostly yung mga kaklase, yung mga accountant eh. Ang daming accountant na kaklase ko. Yung high school. Kasi nila ako eh. Marami akong co-teacher na taga-summer. Oo. Taga-summer sila. Kasi ang hirap-hirap pumasok doon. Oo, kailangan may kakilala ka. Kailangan may kakilala May ka. kakilala ka. Kaya Maynila tayo, sabi niya. Tulad ng hipag ko. Kung hindi yan tinulungan ng tatay ko, wala. Wala, Hindi siya makapasok. Kailangan kilala mo ang gobernador. Wala akong tiyaga. Hindi, principal tatay ko eh. Kami naman, wala, magsasakalang kami. Principal ang tatay ko, kaya yung manugang niya, pinasok niya. Tinulungan. Kaya ako, sa Maynila ako nag-apply. Nag-apply ako ng alas 8, alas 9, turo na ako. Yung sa amin, regaluhan mo pa ng gano'n. Yeah. Ayaw na ayaw ko. Ganun nga. Pati nga yung asawa ng pamangkin ko, natulungan din yun ng kaya hindi siya pinahirapan. Kasi pag sa probinsya, pag bago ka, sa malayo. Sa bundok. Sa kabundukan na. Dala-dala na ng baon mo. Hindi ko naranasan. Kaya ang ginawa niya, pagka-summer, nagsa-summer classes siya para madagdagan mo. Talagang pagbaguhan ka, dali ka sa kabundukan. Oo. Buti nga, isang taon lang mahigit yata siya doon eh. Binalitan agad eh. Sa amin, mapolitika masyado sa amin. And Grabe.
regalo ka pa ng baka, ng puso. Grabe. Hanggang sa Ilocos. Ay. Ang pera. Ako bibigyan ako ng ano, makakapasok ako. Burpasok na ako. Oh. Doon daw muna ako sa governor office. Naku, siyempre kabataan mo, isa lang yung pintuan mo, umali ka na. Wala na. Hindi, sabi ko na din ako pagtulong. Nagatimpla daw ako ng ano ng gobyerno. Kape? Hindi na. Hindi naranasan ng mga anak ko. Manila sila. Ganun yung ano. Nakakapista sa ano. Yung iba, nagre-regalo pa ng set na mara. Ano yung regalo ni tata? Nag-aararo. Ano po? Ayun nga eh. Ano na walo kami magkakapatid. So, mahirap na yun. Kasi naman nung araw. Nung araw, maganda-ganda naman tayo. Oo. Diba? Pumunta ka na doon, kaya isa na doon. Sabi ko, hindi. Manila naman, saan ka na nag-graduate? Sabi ko, sa kabundok. Sa gubat. Ano kakaiba natin? Sa bundok. Boardpasser ka, boardpasser ako. Ano ang pakakaiba natin? Oo nga. Dinidiscriminate yung mga barin sa probinsya. Bakit? Kung nakay sila bigas, nakay green bigas. What's that? In-game na? 21-19. 21-19. 21-19 na sila. Parang medyo kakakulit ako. Wala ako. Sa bata mo ko. Parang Kaya pala sa iyo eh. Kita mo? Nandun nga, nakita ko eh. Ano ko, teacher, taga-sama. Sumama sa amin, sa Ilocos. Oh. Sabi ko, binigyan ko ng sako. Sako. Kaya, punta ko na sa bukid. Kunin mo lahat ang mga tanong ko, ano makita. Kuha siya. Sobrang dikit ng bata na yun sa akin. Taga-sama. Sabi nga, ate, gusto ko na mag-quit talaga nitong trabaho na ko. Sabi ko, tiyaga lang, sabi ko. Wala naman kayong pupuntahan. Sabi ko, tiyagaan mo na, yun ang natapos mo. Kasi ako, nag-retiro na ako. Kailangan na mag-ano, mahirap na yung para saan pa. Kasi ang mahirap ng magturo na yun. Pinasan ko na lang. Oh ha? Hindi na katulad nung araw, pwede mo bang pagalitan. Dito ngayon, wala. Nung bandang huli, hindi na. Bakit mag-ano sila? Hindi ko na iniintindi. Iniintindi ko ako mag-retiro. Aha. Kasi nga, yung bawal ng gano'n, bakit? Marami ng Oo. bawal. Marami ng bawal. Hindi tulad natin ngayon. Yeah. Isang tingin lang. Tingin lang ng teacher ngayon. Kakita lang dapat. In-game. Tapos na. Ayun, ang text nila.
ko. Kapatid ng number 4. Volleyball player din yan. Pero napo-coach na ito eh. Siya ang coach dun sa maliliit. Yung mga nagpa-practice kanina dito, mga alaga niya yun. College na yan eh. First year college. Yung ate nila nasa Washington. Washington sa Seattle. Tatlo sila. Nasa Seattle yung panganay. Amerikano talaga. Kaya nga pupunta sila sa Seattle. Kaya nga sila pupunta doon maglalaro eh. Maglalaro sila sa Seattle. Kaya di ba hindi sila sasama? Dahil uuwi na Pilipinas. Ba't ayaw pumunta rito o hindi pa? O lalo ngayon. Yung dami na de-deport. Oo, ang dami. Mahirap yun. Ang ate nito, saan ang mabuti? At nga lang sila. Accountancy yung ate niya. Tapos yung bunso, IT. Siya lang ang medical course. Kaya palang Lalo na asawa ko ayaw mo. Kasi birthday. Kasi first step. Basta yung first ano. ha? Yung first na. Panalo? Nakala tayo, syempre, Maxi. Nagwawala ako pagka tayo. Nakakaya yan. Tatalino sila. Diba? Ay, meron tayong kalaban na yung hindi tayo manalo na. Kaya, Yung Broncos, oh. oo, dapat hindi sila ganyan. Hindi, wala, naka-warm up na eh. Hindi ka sila ulan. Yun yung anak mo. Yung coach na yun. Hindi. Hindi ba yun? Yung, yeah, anak ko yun, yung coach. Yung may hawak ng notebook. May hawak, Yeah, oo. anak ko yun. Gitna yan eh. Oo. Pangalawa yan. Ano ba, nakita ko, kararating ko lang. Aha, Practice yun. yeah. Yung ate niya, naglalaro din ng volleyball yun. Kaya lang, ngayon, dati sumasama yun, mag-coach-coach. Yung wala, hindi na. Kasi nung maliit pa itong mga bata, pagka wala siya, dahil nagtatrabaho, siya ang nag-a-assist, siya nag-coach sa games, siya nag-coach. Ngayon, hindi siya pwede dahil panggabi siya. Natutulog sa araw. Tulog sa ano. Kaya hindi na nakakasama. Bihira na. Magaling sa sikit na. Dapat nga ngayon, nandito yun, dahil Sabado, day off. May libangan ka pa. Sikit na sa ilagay. Tulog ka sa bahay. Yeah. Yun na lang. Ako, Dito, naglaro. Ayan. pagka wala silang laro, Sa gitna. nasa backyard naman ako. Sa aking mga halaman doon. Palitan. Mas mahusay Ayan, pa yung patay sa na gitna. natin sa laman. Kahapon yun, dahil mahangin, hindi ako makalabas, malamig. Sabi ko, ay, kawawan naman yung mga halaman ko. Oo. Nakakabuhay ako sa backyard nila. Sili, kamati. Oo, ganyan nga. May mga bago akong pinatubo ngayon na pitsa eh. Oo. Mga dadalawang dahon pa lang. Sabi ko, ay, ilang araw pa. Yun na lang. Kung nga naman ko, kung nandito ko, sino kasama mo sa bahay? Ang sarap din. Mag-iisa ka rin. Isa. Oo.
Iiwanan ka nila sa araw. Mama, may ticket ka na. Sabi ko. Ang asawa ko ayaw na. Ayaw na naman. Ayun na talaga. Siyempre, nahiya naman ako ng mga anak ko. Nag-airport sila na kami ko. Ako na lang yung umulan. Sabi ko sa asawa ko, hindi ko manahiya. Pera din yung pinag-ano sa akin. Kahit na anak mo yan, nakakahiya din. Ayaw na. Tulad yun ang magulang ko. Nung bago lang ako dito, tinanong ko, gusto niya bang pumunta ng Amerika? Ayaw. Sabi ng tatay ko, kung ayaw ng nanay mo, ayaw ko din. Sabi niya. Sabi kasi, ikaw Nay, anong gusto mo? Ay, ayaw ko eh, iwanan ang lola mo. Ayaw ko iwanan. Kasi nag-iisa na nga. Hindi sila nakapunta rito. Hindi sila, ang nanay ko nakapag-tour dito. Ayaw na. Nung nandito, naboboard. Sabi niya, uwi na ako, sabi niya. Sabi ko, wala ka pa ng isang buwan, uwi ka na naman. Ganun. Antayin mong mga at least mga 3 months para makapunta tayo ng Texas. Kasi nung araw na yun, yung pamangkin ko sa Texas wala, nasa Pilipinas. Nagkasalisinga sila. Pagdating niya ng airport, palipad siya ng Pilipinas, padating naman yung pamangkin ko. Kaya nagkasalsa sila. Sabi ko, antayin mong bumalik. Ay, hindi makaantay. Tapos, board na board. Tapos sabi niya, pero pinapasyal naman namin. Kaya kaso nga lang kainitan. Dahil Mayo nga. May June. Kainitan talaga. Hindi kami makagala talaga ng gusto. Dating ko dito, nag-retire ako, 62 ako. Wala ka na ayaw naman ito. Ako sa anak ko. Tapos, matay doon yung turo ng bata. Oo. Titigas na. Tapos nung nabalitaan niya namatay yung kapatid niya, naku, ura-urada. Uuwi ako. Sabi ko, Nay, sino hatid? Sino kasama mo pa uwi? Ayaw mo naman magbiyahe mag-isa. Naku, napilitan ako. Napilitan akong umuwi, ihatid ko lang siya. Bali ba naman, itong asawa ko, kagagaling din ng Australia dahil namatay din ang kapatid. So sabi ko, ano ba ito? Sunod-sunod na naman itong ating Pagka, talagang nabubod ka naman talaga. Oo. Ako, hindi. Sabi ko dito sa anak ko, hindi. Dito ako sa bahay, nag-apply ako. Nag-apply ako sa Luma. Oo. Ikukulong ako dito. Aha. Sabi ko, teacher ako. Aha. Sabi ko, naturo din ako. Aha. Hindi ko kaya mga bata, ibang Aha. disiplina. Iba disiplina. Kasi baka mamaya magkamali ako. Tatawagin ko lang eh. Ay, din na, sabi sa akin. Sa akin. Hindi pwede yun. I like to talk to the principal, sabi yung bata. I like to talk to Mike. Mike yung principal eh. Bill na sabi sa akin yung bata. Kaya kung sabi ko, bakit ako pumunta dito, nag-retire na. So, nag-apply ako sa akin. Magaling ako makipag-doon. Aha. Nilagay ako sa telephone. Telephone operator ako. Sabi ko, hindi ko naintindihan yung sinabi. Ang bilis-bilis. Oo nga. One month ko na, inaray ko. Pinatitindihan ko mabuti. Aha. Nung mag-gets ko na, nag-gets ko na. Sanayan lang talaga. Kailangan yung Pilipina eh, na telephone operator eh. Sanayan lang talaga. Sana yan talaga. Eh di lalo yung mga taga Georgia, mga taga Mississippi. Naku, napakahirap intindihin. Ang
hirap. Napakahirap. Kaya lang, tayo naman Pilipino tayo. Oo. Madali tayo maka-adjust. Pag hindi ko naintindihan, ayaw ko itin yung kumakain. Hindi ko naintindihan, ayaw yung transfer yun. Hindi ko naintindihan sinasabi Yeah. niya. Kasi ayaw nila ko ulitin mo. Yeah. Uulit mo, nagmumurasi. Yeah. Yun ang ginagawa ko na magaling pa kayo sa akin. Nagbiblink pa rin yung... Sabi, don't eat your words. Nagbiblink pa rin yung ano, yung Yeah. linya niya. Hindi pa rin siya maalas. Aha. Hindi ko naintindihan na sinabi niya. Pag pinaulit mo, nagmumurasi na. Aha. Hindi mo pwedeng hindi lang cooking kasi ang mga manager nakakulik sa kanila. Oo. Sasabi. Yeah. Sasabi nila, dun mapit na po. Nasanay na ako. Bago wala. Sana yan talaga. At saka alam nila Asian ko. Alam nila. Loko pala. Alam nila. Kaya, yung minamaliit. Yeah. Ako nga nung natatrabaho pa ako eh. Speak English, ganyan ka, sabihin niya. Alam mo na, ang sagot ko naman, go ahead. Nakakara yung mga sumano eh. Oo. Meron. Spending 10 minutes on calling home. Ganyan pa sila. Aha. Ang sagot ko naman, I'm sorry, there are so many things ahead of you. Sabi ko gano'n. Tapos sabi, meron pa. I was making you wrong, Martin, blah, blah, blah. Sabi sa akin. Too bad. Oo. Kaya tutok to Mr. Manager. Alam mo naman, pag gano'n yung sinisigaw ka sa akin. Oh, Mr. Manager is off today. Ayun, naglalakad yung sarap. Gago kayo. Parang para-paraan lang. Meron din akong ano nun eh. Nag-uusap kaming kasama ko sa tindahan. Sa ospital. Sabi niya, sa pumasok. Mama, nagtatagalog kaming dalawa. Sabi niya, speak English. Oo, ayaw nila. Sabi ko, why? Is there a rule that I can speak my own tongue? Sabi ko gano'n. Is there a rule? Is there a rule that I can speak my own tongue? Too bad that you can speak another language. Ginanong ko. Kung bago-bago. Kasi po naman ako sales lady. Pinag-get asa lang ng boses ng manager. Siguro blatak ako sa akin. Pinatapos ko. Bago-bago pa lang ako. Sabi ko, ano yung honor of form? Hindi nila nang naluko ako. Aha. Oh, ano yung honor of form? Aha. Hindi pinasa ko rin. Hindi siya nakakibo. Shout out mo. Kaya ako naman ito shout out mo. Even the store manager. Ano pang mga Pilipino? Ano mga kasama ng Pilipino? Takot sila yung mga... Ewan ko bakit meron silang impression nilang Pinas pa rin. Iihi lang ako. Ako lang ang operator na Pilipino. Iihi lang ako. Tumayo ka lang dyan kasi bawal na lang Holiday. Iihi lang ako. Tatagal mo na rito. Hindi mo pa alam. Nasa Amerika na kayo, you have all the right. Mabusan ka lang ako. Meron pang isa. Parang inaano nila yung accent natin. Sabi ko, excuse me, don't you know that you have an accent too? Sabi ko. Napapahiya minsan sa akin yung mga ano eh. Sabi ko, you remember that I'm not an American, sabi ko. Nagrapa ayaw na sa akin. Sabi ko, I hate Vilma. Sabi ko, gano'n. Pinuntahan ko. Hindi ko lang sabihin kung hindi lang masama eh. Gusto ko lang po na yun. Ayaw ko sa akin. Ayaw ko sa akin. Magaganda ito mga kapatid. Nakakatuwa ko. Maganda yung buhay.
yung manager, no right kasi nag-close door si manager. Wala nang sumisigaw sa mga tao. Bawal talaga yung ano eh. Ikaw talaga mo. Gawan mo ako. Meron pa ng ano eh. Sa may mga evaluation sa employees. Ano. Mali, sabi ko. Ayaw kong pirmahan yan, sabi ko. I don't want to sign it. Why? First of all, you misspelled my name. Para tayo mga Pilipino talaga. First of all, yes, you misspelled my name. Secondly, your grammar is wrong. I don't understand. Hindi nga talaga. Ini-evaluate kasi tayo. I-evaluate mo ako, mas masahol ka pa sa akin. Ano mo mga sila? Magaling sila kasi yan ang salita nila. Mali pa yung grammar ko. Halos hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Evaluator ka. Kaloko ka. Tumawag ka sa akin. Sabi ko, can you say it again? I can get you, sabi ko. Ano mo sabi niya sa telephone? Papi, sabi niya. Sagot ko, oh, I'm very sorry. We're not saying papi ko. Kasi hindi niya Sabi na anak ko, ano yung sinagot mo, mama? Sabi din, hindi na ng papi ko. Karanasan mo yan. Mga anak ko naman, kahit ang maliit lang yan. Siyempre, sabi ko, sa pagtuturo, hindi na ko problema. Sabi ko, Nga naman. hindi ka, bigyan niya ako, hindi ko. Yeah. Okay lang. Gusto niya ako, ninyo na. Nagkatiyan. Wala ko mo problema. Pati ang ama mo hindi. Hindi nang sinunod sa ama. Ito naman, nung buhay pa yung magulang ko, regular talagang may allowance sila. Ay, hindi naman regular. Meron lang ano, kumbaga, ang madalas na nun, mga balikbayan box, mga ano. Kasi gusto ko rin maka-experience ng So, pag umuwi kami na, kasi taon-taon ako umuwi na. Ito ng mga pinsan ko, hindi expect na maraming dala. Sabi ko, at saka pagka ano, parang nag-expect na may iaabot na pera, gano'n. Sabi ng nanay, hoy kayo, mahiya kayo. Kahit na kumikita ng dolyar yan ang gasto sa mga yan. Trabaho ko lang ng trabaho, walang luba. Tapos nung may time, nagpadala ako ng pera pamasko. Siyempre, nakalista yung pangalan, magkano ibibigay, gano'n. Eh yung isa talaga, hindi ko pinabigyan. Alabay, tinakot ang nanay ko. Sabi, bakit ako naiwala? Sabi niya, wala ka sa listahan eh. Anong ibibigay ko sa'yo? Wala ka sa listahan. Pinakita ko yung listahan ko. Ay, sabi, wala ka sa listahan. Sabi niya, isusumbong kita kay kuya sa asawa ko na. Di ba sumbong ka? Samantala ako nagpadala eh. Maano din ang kamay ko. Lalo na nung COVID. Napamangkin ko ang tiwala. Hindi ko nang sabi ko, wala kayong mga isusumbong niyo. O, tapos meron pa na umuwi kami noon. May narinig pa akong salitang isa. Pinsan ko, sabi niya, na
bakit daw ako naghihigpit sa pera. Hindi ko naman daw pera yun. Pera daw ng asawa ko. Sabi ko, hoy. Sabi ko, pera niya, pera ko yun. Pera niya, pera ko. Sabi ko. Hindi nila alam ang hirap dito kahit na winter. Sabi ko, hindi kami ganun na pera niya, pera ko. Wala kami ganun. Alam Sabi ko. nila, Amerika, nabumulot ka na ng pera. Loko. Diba? Eh nung ano nga nito, sabi niya, o sige, pagka hihingi lang ako sa'yo ng pera para alam nila na ganun ang nangyari. Ano yung score? 24. 24. Hindi natin alam yan. Tapos na yan. That's it. Ah? Diba? Endgame.